Si Angela Audine Suarez ay isang simpleng babae, mahirap, ordinaryong itsura at walang may pagmamalaking yaman o ganda. Kaya naman laking gulat niya nang ligawan at pakasalan siya ng isang sikat at makapangyarihang bilyonaryo na si Mr. Sebastian Zane El Greco, na ex-boyfriend pa rin dati niyang among dalaga. Sa kabila ng mga mapanghusgang mata at bulungan ng lipunan, pinanghawakan ni Angela ang matatamis na pangako ng asawa. Ngunit ang tila pangarap na buhay ay unti-unting naging impyerno. Matapos ang 3 taon ng kanilang pagsasama, hindi nabuntis si Angela. Isang medikal na pagsusuri ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang mundo. Baog siya at di kailanman kayang bigyan ng tagapagmana ang mga El Greco. Mula noon, naging malamig at marahas ang pakikitungo ni Sebastian hanggang sa isang araw umuwi ito ng may kalakip na malaking insulto. Isang maganda at buntis na babae na nagngangalang Margaret, itinakwil, pinagpalit at pinalaya sa gitna ng unos. Umalis si Angela, dala lamang ay ang kanyang natitirang dignidad. Nagtago siya sa isang malayong probinsya upang magsimulang muli. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbubuhat ng sariling krus, isang himala ang sumalubong sa kanya. Hindi siya baog at ang bitbit niya sa kanyang sinapupunan ay hindi lang isa kundi triplets. Kasabay ng pagtuklas sa katotohanan, naniloko at pinalabas lang siyang baog ng mga taong nagtaksil sa kanya na matay ang mahina at sunod-sunuran na si Angela. Sa loob na 5 taon, binuo niya ang kanyang sariling imperyo at namulaklak ang isang kagandahang hindi kailanman mapapantayan ng kahit na sino. Ngayong siya na ang makapangyarihang bilyonaryo sa likod ng Suarez Global Holdings, nagbalik si Angela sa Maynila kasamang kanyang 3 matatalinong anak upang bawiin ang lahat. At oras na lumuhod sa Sebastian sa kanyang harapan upang humingi ng tawad matapos matuklasan ang mga lihim ng kontrabida. Handa nga ba siyang magpatawad o tuluyan niya nang gigibain ang mundo ng lalaking minsan nang pumatay sa kanyang puso? Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga masusugid na tagapakinig dito sa Ayasha TV. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra. Mga listeners, naniniwala ba kayo na ang pag-ibig kayang hamunin lahat ng uri ng pagkakaiba? Paano kung ang isang simpleng babaeng walang may pagmamalaking ganda at yaman ay biglang ibigin ng isang bilyonaryo? Isang bilyonaryong nangakong isya lamang hanggang sa huli. Ngunit paano kung ang matamis na pangakong yon mapalitan ng isang mapait na kalbaryo? Ang tapat na pagmamahal mauuwi sa isang marahas na pagtataksil dahil lang sa isang pagkukulang na hindi naman niya ginusto? Ngayong araw, ihahatid po ng Ayasha TV sa inyong isang kwentong magpapaiyak, magpapagalit at magbibigay inspirasyon sa bawat babaeng minsan ang binaliwala at tinapon na parang basura. Isang kwento ng pagtitiis, ng isang medikal na kasinungalingan at ng isang matamis na pagbangon kasamang 3 anghel na magiging susi sa kanyang paghiganti. Ihanda ang inyong mga puso. Huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Ayasha TV upang hindi nyo mamimiss ang bawat kabanatang babasahin ko, si Miss Sandra. Bakit ka nagdududa sa pagmamahal ko, darling? Hindi pa ba sapat sa'yo na pinakasalan kita at binigyan ng oras? Hindi kita pakakasalan kung hindi kita mahal, kit huwag kang makikinig sa mga negatibong naririnig mo. I love you so much, darling. Ikaw lang talaga. Ilang beses ko bang narinig ang mga salitang yon mula kay Sebastian Zane El Greco? Ilang beses ko ba yung pinanghawakan tulad ng isang gintong hiyasa tuwing nakakaramdam ako ng liit sa sarili ko? Ako si Angela Audine Suarez, isang simpleng babae, mahirap at walang may pagmamalaking ganda. Kung titingnan ako sa salamin, ang nakikita ko lang ay isang ordinaryong mukha na madalas mong makasalubong sa palengke o sa daan. Kaya naman nung ligawan ako ng isang bilyonaryong tulad ni Sebastian, halos hindi ako makapaniwala. Bukod sa napakalayo ng estado namin sa buhay, ex-boyfriend pa siya ng dati kong among dalaga. Imposible. Parang isang panaginip na gising. Ngunit pilit niyang dinikit ang kanyang sarili sa akin. Pinatunayan niya sa akin na totoo ang kanyang nararamdaman hanggang sa makuha niyang aking matamis na oo. Sino nga ba namang babaeng aayaw sa isang gwapo, makapangyarihan at bilyonaryong tulad niya? Lalo na nang dalhin niya ako sa harap ng altar at pakasalan ng legal. Sa araw na yon, pakiramdam ko, ako na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Hindi ako tinago ni Sebastian. Proud niya akong sinasama sa mga malalaking party at pagtitipon ng mga elite. Kahit madalas parang gusto ko nang magpalamon sa lupa dahil sa kahiyan. Oh my goodness, why did she become your wife, Mr. El Greco? Are you blind?
Naalala ko pa ang boses ng isang magandang babae sa isang parting dinalohan namin kamakailan. Walang prenong bibig nito, kitang-kita ang panghahamak sa kanyang mga mata. Habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Parang gusto kong umiyak sa sulok. Natigilan si Sebastian noon. Tumingin siya sa magandang babae pagkatapos ay tumingin sa akin. Naramdaman ko ang mahigpit na pisil niya sa aking kamay. Isang hudyat na wag ko nang patulan, na wag ko nang pansinin. Ay, sorry. Nadulas tuloy ang dila ko. Nakangiting wika ng babae. Ngunit ang mga mata nito puno ng panguuyam. Hiyang-hiya ako noon ngunit pinili kong manahimik. Ayokong mang-away dahil alam kong mas lalo lang mapapahiya sa Sebastian kung mag-ieskandalo ang isang tulad ko. Basta kasama ko sa Sebastian, handa akong lisin lahat ng bulungan, lahat ng mapanghusgang tingin ng lipunan. Ngunit ang tunay na kalbaryo hindi nagmula sa ibang tao. Nagmula to sa loob mismo ng aming tahanan. Lumipas ang 3 taon ng aming pagsasama, 3 taon ng mararangyang hapunan, ng magagandang damit ngunit ng isang malamig at bakanting silid butilan. Hindi ako nabubuntis. Sa bawat buwan na dumarating ang aking buwan ng dalaw, unti-unting napapalitan ng lungkot ang mga ngiti ni Sebastian. Ramdam kong bigat sa bawat buntong hininga niya sa gabi. Dahil dito, nagpa siya kaming magpa-check up sa isang pribado at kilalang ospital na pagmamayari ng mga kakilala ng kanyang pamilya. I'm sorry, Mrs. El Greco, ngunit base sa mga laboratory test at ultrasound, may matinding diferensya ang inyong reproductive system. Hindi mo kayang bigyan ng anak ang iyong asawa? Parang gumuho ang langit sa ibabaw ko nang bitawan ng doktor ang mga salitang iyon. Baog ako, hindi ko kayang magbuntis. Ang tanging bagay na makakapagkumpleto sana sa pamilya namin Sebastian ay pinagkait pa sa akin ng tadhana. Mula nung araw na yon, tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay ko. Ang matamis na si Sebastian, unti-unting naging yelo. Naging malamig ang kanyang mga pakikitungo. Kung dati madalas siyang tumawag para kamustahin ako, ngayon halos hindi niya na ako madaingang kausapin sa hapagkainan. Madalas siyang magbabad sa trabaho at ang mas masakit, may mga pagkakataon na 2 araw siyang hindi umuwi sa aming mansyon. Sa tuwing tatanungin ko siya, ang tanging sagot niya ay, maraming meeting sa opisina, Angela, huwag mo kong kulitin. Nasasaktan ako. Sobrang sakit. Gabi-gabi kong tinatangisan ang sarili kong kakulangan habang nakatitig sa bakanting bahagi ng aking kama. Tiniis ko lahat ng lamig. Ng lahat ng pambabaliwala dahil iniisip ko, kasalanan ko naman. Kasalanan ko dahil hindi ko siya mabigyan ng tagapagmana. Ngunit hindi ko akalain na ang 3 taon na pagtitiis na yon hahantong sa isang eksenang wawasak ng tuluyan sa aking pagkatao. Isang hapon, habang nakaupo ako sa sala at naghihintay sa kanyang pag-uwi, bumuka sa malaking pintuan ng mansyon. Inaasahan kong ang pagod na mukha ni Sebastian ang bubungad sa akin, ngunit hindi lang siya nag-iisa. May kasama siyang isang napakagandang babae, maputi, matangkad, may maamong mukha at nakasuot na isang mamahaling maternity dress. Laking gulat ko na mapansin ang umbok sa kanyang tiyan. Sebastian? Nanginginig ang boses ko habang dahan-dahang tumatayo mula sa sofa. Ang puso ko ay nagumpisang kabahan ng napakabilis. Anong ibig sabihin ito? Tumingin sa akin si Sebastian. Walang bahid ng emosyon ng kanyang mga mata, walang bakas ng pagsisisi. Ang magandang babae namang nasa tabi niya ay dahan-dahan humawak sa kanyang braso habang isang kamay nito nakahawak sa kanyang tiyan. May suot na papang-uyam ng ngiti. Sa sandaling yon, parang sinaksak ng paulit-ulit ang dibdib ko ng isang matalim na patalim. Ang hangin sa aking mga baga ay tila biglang nawala habang nakatitig sa kanilang dalawa. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang nakatitig sa magandang babaeng hawak-hawak na Sebastian. Ang bilog ng kanyang tiyan sa ilalim ng suot nitong maternity dress ay parang isang malaking sampal sa aking mukha. Angela, I hope you understand me. Malamig at formal ang boses na Sebastian. Walang kaano-anong emosyon na parang business partner lang kausap niya. She is Margaret. I paid her to get pregnant with my child. Parang may sumabog sa pandinig ko. I paid her? Binayaran niya para magbuntis? Hindi ko na sinabi sa iyon tungkol dito dahil nahihirapan ako. Patuloy na Sebastian habang dahan-dahan hinaalalayan si Margaret na maupo sa paborito kong sofa. At
Ngayong malapit na siyang manganak, kailangan ko siyang dalhin dito upang maalagaan ng isang doktor ng obstetrician gynecologist upang healthy ang anak ko. Ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga bubog na bumuon sa puso ko. Paulit-ulit umalingaw-ngaw sa utak ko ang huling kataga. Anak niya, anak nila. Habang ako na asawa nakatayo lang sa gilid, parang isang estranghero sa sarili kong pamamahay. Tumingin ako kay Margaret. Tumingala ito sa akin habang dahan-dahan hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay at ang kanyang mga labi bahagyang kumurba sa isang mapang-uyam ng ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, tingnan mo, ako nagbigay ng di mo kayang ibigay. At ako, hindi ko na napigilan ang humagulhol. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan, tumuloy yan ng amagos ng walang kumpay. Paano naman ang nararamdaman ko, Sebastian? Hindi mo ba iniisip na sobrang sakit nito sa akin? Niloloko mo ko at iniinsulto. Porket ganito lang ako? Porket hindi ako maganda at mahirap lang? Hindi mo na ba nirerespeto ang nararamdaman ko bilang asawa mo? Isang malakas at hysterical na iyak ang kumawala sa aking dibdib. Ang sakit-sakit. Mas masakit pa to kaysa sa mga mapanghusgang tingin ng mga tao sa party. Dahil ang taong nangako sa akin na ako lang, ang taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko, ay siya mismong nagdala ng ibang babae sa kama at sa buhay namin. Sawang-sawa na ako, Angela. Biglang sigaw ni Sebastian na nagpatahimik sa akin. Ang kanyang mukha na mula sa galit, nawalan na ng pasensya. Gusto ko na ng anak. Ilang taon tayong naghintay. 3 taon pero ano? Baog ka. Wala akong mapapala sa pagiging maunawain sa'yo dahil kailangan ng pamilya ko ng tagapagmana. Bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Kaya huwag mo kong sisihin. Pagpapatuloy niya, mas lalong dumiin ang malamig niyang boses. Kung hindi mo kayang ginawa ko, kung hindi mo matatanggap na dito titira si Margaret para sa kaligtasan ng anak ko, you are free to leave my territory. Lumayas ako nang hindi ko kaya. Yun ang hatol niya sa akin pagkatapos ng 3 taon kong pagsisilbi at pagmamahal. Parang basura na kapag wala ng pakinabang, basta-basta na lang po pwedeng itapon sa labas. Zane babe, tama na yan. Baka ma-stress ang baby natin? Malambing na singit ni Margaret. Humawak pa to sa dibdib ni Sebastian para pakalmahin ang kanyang asawa. Hayaan mo na siya kung di kanya kayang tanggapin. Desisyon naman niya kung aalis siya. Tiningnan ko silang dalawa. Ang asawa ko at ang babaeng nagnakaw ng posisyon ko. Sa mga sandaling iyon naramdaman ko ang kakaibang pakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Nanlumong buong katawan ko, tila nawalan ako ng lakas para tumayo. Ang mundong binuo ko kasama sa Sebastian tuluyan ng nadurog at naging abo. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, isang bahagi ng puso ko ang biglang nagising. Ang natitirang piraso ng aking dignidad bilang babae ay tila pumalag. Tama bang manatili ako dito para maging katatawanan nilang dalawa? Matagal kong tinitigan sa Sebastian. Hinahanap ng mga mata ko kahit konting bakas man lang ng pagsisisi. Kahit katiting na pagmamahal na pinangako niya sa akin noon sa harap ng altar. Ngunit wala. Ang nakikita ko na lang sa harap ko ay isang estrangherong bilyonaryo na nakatanaw sa akin na may pagkabagot at puot. Sa tabi niya, patuloy ang marahang pagkaplos ni Margaret sa braso ng aking asawa, habang ang mga mata nito ay nakapako sa akin, puno ng seryosong babala na wala na akong lugar sa pamamahay nito. Wala ka na ba talagang natitirang respeto sa akin, Sebastian? Pabulong kong tanong. Paos ng aking boses dahil sa walang humpay na pag-iyak. Asawa mo ko. Kasal tayo. Isang pirasong papel lang yan, Angela. Walang pakundangang sagot na Sebastian. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit at tumayo ng tuwid. Ang papel, napapalitan. Ang apelido ko pwedeng bawiin, pero ang dugo at tagapagmana ng pamilya ko hindi pwedeng ipagpaliban. Kaya kung magmamatigas ka dyan at iiyak gabi-gabi, mas mabuti, umalis ka na lang. Ang bawat salita niya ay parang huling pako sa krus na aking pinapasan. Doon tuluyan ng gumuho ang huling natitirang pag-asa sa puso ko. Nanlumo ako, ngunit sa gitna ng matinding panghihina may isang bagay na biglang nag-alab sa kaibuturan ng aking pagkatao. Dignidad, ito na lang ang natitira sa akin. Nawala ng asawa ko, nawala ang pangarap kong pamilya, at nawala ang tiwala ko sa mundong to. Pero hindi ko papayagan na makuha nilang huling piraso ng aking pagkatao. Hindi ako mananatili dito para maging katulong sa pag-aalaga ng anak ng asawa ko sa ibang babae.
Hindi ko papanoorin na maging masaya sila sa loob ng bahay na sabay naming pinangarap. Sige, pinunasan ko ang aking mga luha kapit at likod ng aking mga kamay. Tinas ko ang aking baba at sinalubong ang kanyang malamig na titig. Aalis ako. Nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Sebastian, ngunit mabilis din yung napalitan ng mapang-uyam ng ngisi. Siguro iniisip niyang nagmamakaawa ko sa huli dahil mahirap lang ako at wala akong matutuluyan. Si Margaret naman di mapigilan ang lihim na pagngiti sa tuwa. Mabuti kung ganon. Ipapahanda ko ang divorce papers at bibigyan kita ng kaunting pera para makapagsimula ka. Sabi ni Sebastian na tila ba isang negosyo lang pinag-uusapan namin. Huwag na, mariin kong sagot. Kahit isang 5, Sebastian, walang pwedeng madikit sa balat ko mula sa pera mo. Pumasok ako sa buhay mo na walang dalang yaman at aalis ako dito ang dala lang ang sarili ko. Tinalikuran ko sila. Humakbang ako paakyat sa hagdan patungo sa aming silid. Bawat hakbang ko mabigat, ngunit may kasamang determinasyon. Kinuha ko ang isang lumang maleta. Ang maletang dala ko nung umalis ako sa boarding house ko bilang isang mahirap na babae. Nilagay ko ron ang iilang pirasong lumang damit na pag-aari ko bago ko pa siya makilala. Ang mga mamahaling gown, alahas at sapatos na binili niya para sa akin ay iniwan ko lahat sa loob ng walk-in closet. Hinubad ko rin ang aking wedding ring at dahan-dahan pinatong sa ibabaw ng nightstand. Ang singsing na simbolo sana ng walang hanggang pagmamahal ay isa na lamang paalala ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay ko. Pagbaba ko sa sala, naroon pa rin silang dalawa, nakaabang. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Angela? Baka sa susunod na araw mamilumos ka sa tapat ng opisina ko, pang-aasar pa ni Sebastian. Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko lang siya na isang huling beses, isang titig ng pamamaalam sa lalaking minahal ko ng gusto, ngunit siyang pamatay sa aking puso. Pagkatapos ay binalingan ko si Margaret. Sayo na siya, malamig kong wika. Sana maging masaya kayo sa ibabaw ng luha at pagkawasak ng buhay ko. Bitbit ang aking lumang maleta, humakbang ako palabas sa malaking pinto ng mansyon ng mga El Greco. Sumalubong sa akin ang madilim na gabi at ang malakas na buhos ng ulan. Na tila ba nakikiramay ang kalangitan sa labis na sakit na aking nararamdaman. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, basang-basa at walang tiyak na direksyon, ramdam ko ang matinding panghihina ng aking katawan. Ngunit kasabay ng bawat patak ng ulan ay ang panunumpa ko sa aking sarili. Isang araw, hindi na ako aapihin ng kahit na sino. Malamig ang hangin, amoy lupa ang sumalubong sa akin pagkababa ko ng bus. Narito ako ngayon sa San Isidro, isang malayong probinsya kung saan walang nakakakilala sa akin bilang dating asawa ng bilyonaryong si Sebastian Zane El Greco. Dito, bumili ako ng isang maliit at lumang kubo. Sa gilid ng palayan gamit ang kaunting na ipon ko mula sa mga sideline ko noong dulaga pa ako. Upang mabuhay, pumasok akong tagalaba at tagaluto sa isang maliit na karinderya sa bayan. Mahirap, nakakapagod at madalas sumasakit ang buong katawan ko. Ngunit mas pipiliin ko ang ganitong buhay kaysa manatili sa mansyong tila ginto ang paligid pero impyerno naman ang nararanasan ng aking puso. Isang hapon, habang nagbubuhat ako ng isang mabigat na palanggana ng mga basang damit, biglang umikot ang paligid ko. Ang sikat ng araw tila naging sobrang talim sa aking mga mata at ang hangin biglang nawala ng oksihino. Angela? Ay Diyos ko, Angela! Yon ang huling beses na narinig ko. Ang boses ng may-ari ng karinderya bago tuluyang nagdilim ang aking paningin at bumagsak ang katawan ko sa semento. Nagising ako na amoy ng alkohol at gamot. Puti ang kisame. May swerong nakasabit sa gilid ko. Nasa isang maliit na pampublikong ospital ako sa bayan. Gising ka na pala, iha. Seryosong wika na isang matandang babaeng doktor na pumasok sa kortina ng aking higaan. Hawak niya isang clipboard. Masyadong mababa ang presyon mo at taratang kulang ka sa pahinga at nutrisyon. Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo pwedeng abusuhin ang katawan mo. Pasensya na po, doktora. Mahina akong sagot habang pilit na bumabangon. Kailangan ko po kasing magtrabaho para may makain araw-araw. Pagod lang po siguro to. Umiling ang doktor at may sumilay na tipid ng ngiti sa kanyang mga labi. Di lang basta pagod yan, Angela. At hindi ka na lang nag-iisa ngayon. Magiging isang ina ka na.
Parang huminto ang tibok ng puso ko sa narinig ko. Napatitig ako sa doktor. Nanlalaki ang mga mata at hindi makapagsalita. Ano po? Doktor, baka po nagkakamali kayo ng pasyente. Nanginginig kong pakiusap. Imposible po ang sinasabi ninyo. Baog po ako. May medikal na sertipiko ko mula sa isang malaking ospital sa Maynila. Sinabi ng mga doktor doon na di ako kailanman magkakaroon ng anak. Lumapit ang doktor. Hinawakan ang aking kamay upang pakalmahin ako. Hindi ako nagkakamali, Angela. 2 beses naming inulit ang pagsusuri para makasigurado. Malusog ang iyong sinapupunan. At ang mas nakakagulat, tumingin ng doktor sa resulta ng aking ultrasound. Hindi lang isa ang dinadala mo, 3 sila. You are pregnant with triplets, Angela. Triplets. 3 sanggol. Parang may kung anong puwersang humaplo sa aking tiyan. Dahan-dahan kong pinatong ang aking palad sa aking puson. Doon, sa loob ng katawan ng isang babaeng tinuring na basura at walang kwenta dahil hindi kayang magkaanak ay may 3 maliliit na pusong tumitibok. Kasabay ng pag-agos ng aking mga luha ay ang biglang pagpasok na matinding puot at pait sa aking dibdib. Kung wala akong diferensya, kung malusog ang sinapupunan ko, anong ibig sabihin ng medikal na resultang binigay sa amin ni Sebastian sa Maynila? Isang malaking kasinungalingan. Niloko nila ako. May nagmamanipula ng mga resulta upang palabasin na ako ang may kasalanan sa lahat, upang magkaroon sa Sebastian ng dahilan na dalhin si Margaret sa buhay namin. Angela, kailangan mong magpakatatag. Paalala ng doktor habang pinupunasan kong aking mukha. Masela ng pagbubuntis ng triplets. Kailangan mo ng tamang alaga at iwasan ng matinding stress. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling yon ng mahina at sunod-sunurang si Angela, tuluyang pumanaw. Tiningnan ko ang tiyan kong may bagong determinasyon. Huwag kayong mag-alala mga anak. Bulong ko sa aking sarili habang mariing nakakuyom ang aking isa pang kamay. Buhay ko ang itataya ko para sa inyo. At sa taong nagtapon sa atin na parang basura, sisiguraduhin ko. Darating ang araw na gagapang siya sa harap natin para lang hingin ang ating kapatawaran. 1 buwan. Matapos kong malaman ang tungkol sa aking pagbubuntis, pinalad akong makuha bilang tagapamahala ng mga papeles sa isang maliit, ngunit sikat na law firm sa kabayanan ng San Isidro. Dahil marunong naman ako sa computer at may tiyaga, tinanggap ako ni Attorney Manuel, isang retiradong abogado na pumiling manirahan sa probinsya. Laking pasasalamat ko dahil mas magaan to kaysa sa paglalabas sa karinderya at mas ligtas para sa aking dinadalang triplets. Ngunit hindi natatapos ang aking isipan sa misteryoso ng aking nakaraan. Isang gabi habang gumagamit ako ng computer sa opisina, sinubukan kong i-access ang aking online patient portal sa ospital sa Maynila kung saan kami nagpa-check up ni Sebastian 3 taon nang nakakaraan. Noon, hindi ko to binubuksan dahil sa Sebastian at ang kanyang pamilyang may hawak sa lahat ng komunikasyon sa mga doktor. Nang sa wakas makuha kong aking lumang account, mabilis kong hinanap ang aking medical records noong taong 2023 at doon, muntik nang huminto ang aking hininga. Sa original na digital file na nilagdaan ng laboratory technician, malinaw na nakasulat, Patient Angela Suarez El Greco, normal uterine lining, healthy ovaries, no signs of infertility. Ngunit may kalakip na pangalawang file, isang amyenda o binagong ulat na ipinasok makalipas ang 2 araw. Ang lagda doon mismong chief physician na malapit na kaibigan ng ina ni Sebastian at doon nakasaad ang salitang incurable infertility. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang system logs sa baba ng pahina. May nakatagong code doon mula sa encoder. Update per request of the El Greco Foundation and Miss M. Soles. MS? Bulong ko sa aking sarili. Biglang nag-flashback sa akin ang mukha ng dati kong among dalaga. Ang ex-girlfriend ni Sebastian bago ako pumasok sa buhay nito, si Margaret Soles. Doon, unti-unting nabuo ang madilim na puzzle sa aking isipan. Hindi ako baog. Mula pa nung una, binalak na ni Margaret at ng pamilya na Sebastian na sirain ang tiwala ko sa aking sarili. Ginamit nilang aking kahirapan, kawalan ng pinag-aralan upang pasunurin ako sa kanilang mga gusto, upang kapag dumating ang araw na pinasok ni Margaret ang kanyang sarili sa eksena, ako na mismo ang kusang aalis dahil sa matinding kahihiyan at utang na loob. Napahawak ako sa aking tiyan na ngayon ay bahagya ng bumibilog. Ginamit ninyo ang pangarap ko na maging ina para saktan ako. Pinalabas ninyo na may kulang sa akin. Angela,
bakit umiiyak ka dito sa dilim? Nagulat ako nang bumukas ang ilaw ng opisina at nilawaran si Attorney Manuel. Agad kong pinunasan ang aking mga luha, ngunit huli na para itago ang aking emosyon. Lumapit ang matandang abogado, tumingin sa screen ng computer. Dahil sa kanyang talas bilang abogado, mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon. Isang tahasang medical na manipulasyon at falsification of documents. Seryosong wika ni Attorney Manuel habang nakasalansan ang kanyang mga kamay sa likod. Sinong gumawa nito sa iyo, Angela? Humarap ako sa kanya ng may determinasyon. Ang pamilya ng dati kong asawa, Attorney Manuel, ang bilyonaryong si Sebastian Zane El Greco. Natigilan ang matanda. Ngunit imbes na matakot, mas talong sumeryosong kanyang mukha. Ang mga El Greco. Kilala ko ang pamilyang yan sa Maynila. Akala nila kaya nilang bilhin ang katotohanan dahil sa kanilang yaman. Tumingin siya sa akin ng may paghanga. Huwag kang mag-alala, Angela. Hindi kita pababayaan. Ipe-preserve natin ang mga ebidensyang to. Ngunit sa ngayon, ang unahin mo ang iyong kalusugan at ang mga bata. Ang paghihiganti at hustisya mas matamis niyan kung isisilbi natin kapag handang-handa ka na. Tumango ako at niyakap ang aking sarili. Tama si Attorney Manuel. Sa ngayon, kailangan ko munang mabuhay at magpalakas. Ang bawat tuhang pumatak mula sa aking mga mata sa gabing ito ay magiging lason na ipapainom ko sa kanila pagdating ng tamang panahon. Mabilis na lumipas ang mga buwan sa San Isidro. Sa tulong at proteksyon ni Attorney Manuel, unti-unti, naging maayos ang aking buhay. Di niya ako tinuring na ordinaryong empleyado lang, kung hindi, parang sarili niyang anak. Siniguro niyang nakakakain ako ng masusustansyang pagkain at regular na kapagpapatingin sa pinakamahusay na doktor sa kalapit na lungsod. Ngunit hindi naging madali ang aking pagbubuntis dahil 3 buhay ang sabay-sabay na lumalaki sa aking sinapupunan. Triple rin ang bigat na aking pinapasan. Hirap akong makatulog sa gabi. Madalas mamaga ang aking mga paa at halos hindi ako makahinga sa tuwing gumagalaw silang 3. Sa bawat sandali ng hirap at sakit, ang tanging nagpapatatag sa akin ay ang pag-asa na balang araw makikita ko rin ang kanilang mga mukha. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng mga legal na dokumento sa aking kwarto, biglang may naramdaman akong kakaibang pitik sa aking puson. Kasunod nun ang pagdaloy ng mainit na likido sa aking mga hita. Pumutok na ang panabigan ko at ang mas matindi kasabay nun na isang napaka-ratas na sakit na tila ba pinipig ang aking buong balakang. Napakapit ako sa gilid ng higaan habang pinagpapawisan ng malapot. Attorney Manuel, tulong po! Mabilis rumisponde ang matandang abogado at ang aming kasama sa bahay. Sinakay nila ako sa sasakyan habang ako'y napapaiyak na sa tindi ng contraction. 2 buwan na mas maaga to sa aking kabuwanan. 7 buwan pa lamang ang aking tiyan, isang premature labor. Sa loob ng delivery room ng ospital, parang nakikipagyera ang aking buong pagkatao. Ang ingay ng mga monitor, ang sigaw ng mga doktor, at ang nakakasilaw na ilaw ng kisame ay lalong nagpabigat sa aking pakiramdam. Angela, ang kailangan mong umire. Premature mga bata. Kailangan natin silang mailabas agad para hindi sila ma-stress sa loob, sigaw ng doktor. Hindi ko na po kaya, Dok. Ang sakit po. Umiiyak kong sagot. Habang ang aking 2 kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal na higaan. Sa mga sandaling iyon, pumasok sa utak ko ang mukha ni Sebastian. Ang mukha niya doon nang sabihan niya akong baog at walang kwenta. Hindi ako susuko. Ipapakita ko sa kanilang buhay ang dinadala ko. Isang napakalakas na ere ang ginawa ko gamit ang natitira kong lakas. Isang manipis at mahinang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa silid. The first one is a boy, anunsyo ng doktor. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sumunod ang mas matinding sakit para sa pangalawa at pangatlong sanggol. Sa bawat pag-irik ko, binuhos ko na ang lahat ng pait, ang lahat ng galit, at ang lahat ng pagmamahal na meron ako. Pagkatapos ng halos 2 oras na pakikipaglaban sa kamatayan, tuluyan nang umalingaw-ngaw ang 3 magkakaibang iyak sa loob ng silid. It's a miracle, Angela. 2 lalaki at 1 babae. Maliliit sila pero napakatapang. Lumalaban ang kanilang mga baga.
Nakangiting wika ng doktor habang dahan-dahan pinapatong sa aking dibdib ang unang sanggol bago sila dinalhan sa incubator. Nang madikit ang balat ng aking anak sa aking dibdib, tuluyan ang bumuhos ang aking mga luha. Ngunit sa pagkakataong to hindi na tuluhan ng pait, luha ito ng isang panalo. Tiningnan ko ang maliit nilang mukha. Kahit napakaliit pa nila, hindi may kakaila ang kanilang mga tampok, ang hugis ng kanilang ilong, ang arko ng kanilang mga labi, lahat yon carbon copy ng kanilang ama, si Sebastian Zane El Greco. Nathaniel, Gabriel at Beatrice, bulong ko sa kanila habang hinahabol ang aking hininga. Kayong aking mga anghel, kayong patunay na hindi ako kulang at pangako ng inay. Ang apelidong Suarez na binigay ko sa inyo ay gagawin kong mas matunog at mas makapangyarihan kaysa pangalang El Greco. Mula sa gabing yon habang nakatitig sa 3 incubator kung saan nakaiga ang aking mga anak, alam ko, tuluyan ang natapos ang yugto ng aking kahinaan. Nagsimula ng aking paghahanda sa kanilang pagbabalik. 5 taon. 5 taon ng walang humpay na pagpupursige, puyat at pagtitiis. Sa loob na 5 taon na yon, hindi ko hinayaang masayang ang kahit na isang segundo. Sa tulong ni Attorney Manuel na nagsilbing lolo ng aking mga anak, pinasok ko ang sarili sa mundo ng pagnenegosyo. Habang pinapalaki ang aking triplets, nag-aaral ako at gabi-gabi ng business management at real estate. Nagsimula kami sa isang maliit na agro-industrial business sa San Isidro. Ginamit kong natutunan ko para palaguin ang mga lokal na produkto hanggang makakuha kami ng malalaking investor sa labas ng bansa. Ang maliit na kumpanyang tinayo ko para sa aking mga anak, ang Suarez Global Holdings ay isa na ngayon sa pinakamabilis ng muusbong na conglomerate sa bansa. Kasabay ng pag-angat ng aking estado sa buhay ay ang unti-unting pagbabago ng aking pisikal na anyo. Ang dating Angela na may tuyot na balat, nakayokong balikat at walang kaayusan sa sarili ay matagal nang pumanaw. Sa tulong ng tamang pangangalaga, nutrisyon at higit sa lahat, ang nag-aalam na kumpiyansa ng aking sarili na mulaklak ang aking natural na ganda. Ang aking buhok na dati laging nakabusod lang, maayos nang bumabagsak sa aking balikat. At ang aking mga mata na dati puno ng takot, nagliliyab na ngayon sa talino at otoridad. Hindi na akong simpleng babaeng po pwedeng hiyain sa mga party. Ngayon, ako na ang reyna ng sarili kong kaharian. Inay, look at Gabriel, he took my toy again. Isang matinis na boses ng batang babae ang pumutol sa aking malalim na iniisip. Narito kami ngayon sa loob ng penthouse ng aming bagong mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Si Beatrice, ang aking bunsong babae, ay nakapamewang habang nakaturo sa kanyang kapatid na si Gabriel. Si Gabriel naman nakangising aso habang yakap-yakap ang isang laroang robot. Habang ang panganay kong si Nathaniel tahimik na nagbabasa ng libro sa isang sulok. Lahat sila 5 taong gulang na at sa bawat araw na lumipas mas lalo nagiging kahindik-hindik ang pagkakahawig nila kay Sebastian. Ang matatalim na mata ni Nathaniel, ang mapang-aping ngiti ni Gabriel at ang matangos na ilong ni Beatrice, lahat yon paalala ng lalaking nagtapon sa amin. Ngunit ang kaibahan, ang triplets ko ay lumaking may respeto, talino at pagmamahal sa kanilang ina. Gabriel, ibalik mong laruan ng kapatid mo. Malambing, ngunit may otoridad kong utos. Mabilis naman sumunod si Gabriel at nag-peace sign kay Beatrice. Lumapit ang 3 sa akin at sabay-sabay na yumakap sa aking mga binti. Inay, are we going to the big city tomorrow? Tanong ni Nathaniel habang nakatingala sa akin ang kanyang matatalino at mapanuring mga mata. Hinalikan ko sila isa-isa sa noo. Yes, my loves. Lilipat na tayo sa Maynila. Doon na magpapatuloy ang negosyo ng inay at doon na rin kayo mag-aaral. Yay! Masayang sigaw ng 3. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa labas ng malaking salamin ng bintana nakatanaw sa direksyon ng Maynila. Matagal ko itong pinaghandaan. Ang Suarez Global Holdings ay formal nang magbubukas ng kanilang main headquarters sa mismong sentro ng business district sa Maynila sa susunod na linggo. Di lang ako babalik doon bilang isang negosyante, babalik ako doon bilang bagyong gigiba sa pader na tinayo ng pamilya El Greco. Nalaman ko kamakailan mula sa aking mga tauhan na ang kumpanya ni Sebastian, ang El Greco Enterprise ay nakararanas ngayon ng matinding financial crisis dahil sa ilang maling desisyon at marangyang pamumuhay ng bago niyang pamilya.
Kailangan nila ng isang malaking investor para hindi sila tuluyan mabangkarote. At ang investor na yon walang iba kung hindi ako. Sebastian Zane El Greco. Bulong ko sa hangin habang hawak ko ang baso ng wine. Sana'y handa ka na sa muli nating pagkaharap. Dahil sa pagkakataong to, sisiguraduhin ko, ang lupang tinatapakan mo ay magiging pag-aari ko na rin. Ang sikat ng araw sa Maynila tila mas matalim, mas buhay at mas mapanghamon kaysa sa probinsya. Bumaba ako mula sa aking mamahaling itim na SUV habang personal na inaalalayan ang aking mga bodyguards. Suot ko ang isang kulay gatas na lino na power suit, isang mamahaling sunglasses at ang aking buhok maayos na nakaalon sa aking balikat. Sa magkabila kong kamay nakahawak ang aking triplets, si Nathaniel na nakapolo shirt at seryosong nakatingin sa paligid, si Gabriel na excited na nagmamasid at si Beatrice na may suot na maliit na ribbon na bumabagay sa kanyang magandang dress. Nasa loob kami ng isang sikat at marangyang mall sa Bonifacio Global City para sa isang simpleng tanghalian bago ang opisyal na pagbubukas ng Suarez Global Headquarters bukas. Inay, look! That toy store is huge! Masayang turo ni Gabriel sa isang malaking tindahan ng mga laruan. Sige, we will go inside. Pero isa-isang laruan lang po pwedeng piliin maliwanag? Nakangiting paalala ko sa kanila. Yes, inay, sabay-sabay nilang sagot. Habang naglalakad ng mga bata sa unahan ko, may hawak na basket at pumibili ng laruan sa ilalim ng pagbabantay ng aking dalawang bodyguard na natili ako sa may entrance ng tindahan habang tinitingnan ng ilang papeles sa aking tablet. Ang aking isip abala na sa gaganaping business gala bukas ng gabi. Ngunit ang kapayapaan na sandaling yon, biglang nabulabog ng isang pamilyar na boses na narinig ko mula sa aking likuran. Zane, babe, bilisan mo naman. Sabi ko sa'yo, kailangan natin bilan ng bagong iPad si Kyle para di siya nagwawala sa bahay. Ang matinis at may otoridad na boses ng isang babae. Margaret, can you please quiet down? Ang daming tao. Sagot na isang baritonong boses na naging dahilan upang literal na huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang boses na yon, ang boses na gabi-gabi kong naririnig sa loob ng 3 taon. Ang boses na nagtaboy sa akin sa gitna ng ulan. Dahan-dahan akong lumingon, dinala ang aking kamay upang ibaba ng bahagya ang aking sunglasses. Naroon sila. 5 taon ang lumipas ngunit hindi sila nagbago o baka medyo nagbago. Si Margaret suot pa rin ang kanyang marangyang pananamit, ngunit baka sa kanyang mukha ang stress at kapal ng makeup upang itago ang kanyang edad. Si Sebastian naman mukhang mas matanda kaysa kanyang tunay na edad. Ang kanyang mga balikat na dati laging tuwid, tila may mabigat na pasang-pasanin at may mga linya ng pagod sa kanyang noo. Kasama nilang isang 5 taong gulang na batang lalaki na umiiyak at nagmamaktol habang hinihilang damit ng yaya nito. Tila naramdaman ni Sebastian na may nakatingin sa kanya, kaya lumingon siya sa direksyon ko. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang biglaang paglaki ng kanyang mga pupil. Natigilan siya sa paglakad. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang aking tindig, ang aking mamahaling suit, ang nagliliyab kong kagandahan na malayong malayo sa dugyot at losyang na Angela na iniwan niya noon. Angela? Pabulong niyang wika. Tila ba siya nakakita ng isang multo sa tanghaling tapat? Babe, sino ba yung tinitingnan mo? Lumingon din si Margaret at nang makita ko, literal na napanganga ito. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib sa matinding gulat. Ikaw si Angela? Bago pa ako makasagot, isang mabilis na yabag ng maliliit na paa ang lumapit sa akin. Inay, look! I found the book I want! Patakbong lumapit sa akin si Nathaniel. Hawak ka isang makapal na libro tungkol sa mga planeta. Kasunod si Gabriel at Beatrice. Sa sandaling lumapit ang 3 bata sa akin, nakita ko kung paano tuluyang nawala ng kulay ang mukha ni Sebastian. Napatingin siya kay Nathaniel, kay Gabriel at kay Beatrice. Ang 3 bata na may matatalim na mata, matangos na ilong at pamilyar na hubog ng mukha. Isang mukha na walang anumang pagdududa na nagmula sa kanyang sariling lahi. Zane, nanginginig na ang boses ni Margaret. Pilit na hinihila ang braso ng asawa upang ilayo ang tingin nito sa aking mga anak. Let's go. Magsasayang lang tayo ng oras dito. Ngunit hindi natitinag si Sebastian. Humakbang siya na isa pasulong. Ang kanyang mga matay nangingilid ang luha habang nakatitig sa triplets. Angela, sino
Sino mga batang to? Sinuot ko muli ng maayos ang aking sunglasses at binigyan siya ng isang napakalamig at mapang-uyam ng ngiti. Ang ngiting matagal kong pinagkait sa mundong to. Sila ang aking mga anak, Mr. El Greco. Malamig at formal kong sagot, walang bahid ng emosyon. Sila ang mga anak ko, na tinawag mong imposible noon dahil sa iyong sariling kawalan ng dunong at dumi ng iyong paligid. Binalingan ko ang aking mga bodyguard. Dalhin na ang mga bata sa sasakyan tapos na tayong mamili. Angela, sandali, mag-usap tayo. Pakiusap na Sebastian. Hahabulin sana niya ako ngunit mabilis siyang hinarangan ng aking dalawang naglalakihang bodyguards. I'm sorry sir, but Madam Angela Suarez is a very busy woman. Kung gusto niyo siyang makausap, magtakda kayo ng appointment sa kanyang secretary. Matigas na wika ng aking bodyguard. Sumakay ako sa sasakyan nang di na sila nililingon muli. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakita ko si Sebastian na nakatayo lang sa gitna ng mall, tulala habang si Margaret galit na pinapalo ang kanyang braso. Nagsisimula pa lang tayo, Sebastian. At bukas ng gabi sa gaganaping business gala, tuluyan ko ng gigibain ang iyong mundo. Ang ballroom ng Grand Hyatt sa Maynila ay napupuno ng tunog ng mga violin. Kumukutitap ng mga chandelier at ang bulungan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Gabi ito ng annual business gala, ang pagtitipo ng mga elite. Ngunit sa pagkakataong to, hindi ang mga El Greco ang sentro ng atensyon. Ang buong silid nag-aabang sa formal na pagpapakilala sa bagong may-ari ng Suarez Global Holdings. Ang misteryosong bilyonaryong kumpanya na nagsalba sa ilang naghihingalong korporasyon sa nakalipas na mga buwan. Nakaupo sa isang sulok si Sebastian Zane El Greco kasama si Margaret. Baka sa mukha ni Sebastian na matinding stress habang pilit na humahawak sa kanyang baso ng scotch. Ang El Greco Enterprise ay nasa bingit ng pangkarote. Kung di sila pipirmahan ng Suarez Global bilang pangunahing investor ngayong gabi, mawawala sa kanilang lahat. Babe, ayusin mo naman ang mukha mo. Darating na ang kinatawan ng Suarez Global. May pag-aaralang bulong ni Margaret. Bakas din sa sarili nitong mukha ang kaba matapos ang engkwentro nila sa mall kahapon. Tumahimik ka, Margaret. Ganting asik na Sebastian. Kung hindi dahil sa marangyang luho mo at ng pamilya mo, hindi tayo aabot sa ganito. Ladies and gentlemen, ang boses ng announcer ang pumutol sa kanilang pag-aaway. Let us all welcome the Chairman and CEO of Suarez Global Holdings, Madam Angela Audine Suarez. Bumuka sa malaking pinto ng ballroom. Doon pumasok ako. Suot ko isang napakagandang emerald green na backless gown na gawa na isang sikat na designer. Ang aking leeg at tenga ay napapalamutian ng mga tunay na diamante. Ang aking bawat takbang puno ng marilag na aura at kapangyarihan. Wala nang takot sa aking mga mata. Ang tanging naroroon ay ang apoy ng isang reyna. Kasunod ko ay si Attorney Manuel na nakasuot ng formal na tuxedo at ang aking mga bodyguard. Ang buong silid na puno ng bulungan. Ang mga negosyanteng lalaki na dati, di man lang ako tinitingnan ng mga party ni Sebastian ay tila ba natutunaw ngayon sa aking ganda. Ang mga matatandang elite na humamak sa akin noon, napiritang magbaba ng kanilang mga ulo bilang paggalang. Mula sa unahan nakita ko ang tuluyang pagbagsak ng panga ni na Sebastian at Margaret. Napapatayo si Sebastian mula sa kanyang upuan, nanginginig ang buong katawan. Hindi maaari, bulong na Sebastian na sapat na para marinig ko habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa VIP table kung saan sila nakaupo. Magandang gabi, Mr. El Greco, formal kong bati. Ang aking boses ay parang musika, ngunit may talim ng yelo. At sa'yo rin, Margaret? Angela, ikaw? Ikaw ang may-ari ng Suarez Global? Hindi makapaniwalang tanong ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa aking mukha at sa mga diamanteng suot ko. Paano? Paano nangyari to? Naupo ako sa tapat nilang dalawa nang may buong grasya. Inekis kong aking mga binti at tinignan sila ng diretsyo. Ang mundong binuo mo gamit ang pera mo, Sebastian, ay maliit lang pala. Nung tinapon mo kung parang basura, nakalimutan mo yata na ang basurang tinapon mo'y marunong lumaban. Angela, please. Sumubok kumakbang si Sebastian patungo sa akin, ngunit mabilis sumarang si Attorney Manuel sa gitna namin. Mr. El Greco, formal na business meeting ito. Maupo kayo. Matigas na utos ng matandang abogado.
Napilitang maupo si Sebastian. Si Margaret hindi na nakatiis. Ang kanyang insecurity ay muling lumabas sa kanyang mga mata. Angela, wag kang ganyan kung magmataas. Kung mayaman ka ngayon, ano naman? Pera lang yan. At ang tatlong bata na kasama mo kahapon, kaninong anak yon? Kanino ka lumande pag alis mo sa mansyon? Isang malakas sa sampal ang bumasag sa ingay ng silid. Hindi ako ang sumampal, kundi si Sebastian. Sinampal niya si Margaret sa harap ng maraming tao dahil sa takot na baka tuluyan kong iurong ang investment. Tumahimik ka, Margaret, sigaw ni Sebastian. Pagkatapos maling humarap sa akin. Mangingiyak-iyak ang mga mata. Angela, ang mga bata. Nakita ko sila kahapon. Kamukhang kamukha ko sila. Sila ba ang anak natin? Paano? Sinabi noon ng doktor, nabaog ka. Tiningnan ko sa Sebastian na ngayon, unti-unti nang nawawalan ng dignidad sa harapan ko. At ang katotohanan tungkol sa babaeng katabi mo ngayon? Inilahad ko ang aking kamay kay Attorney Manuel. Inabot sa akin ng abogado ang isang makapal na brown envelope. Binagsak ko ang envelope sa ibabaw ng mesa, diretsong nakatitig sa unti-unting namumutlang mukha ni Margaret. Bukas ng umaga sa aking opisina, diyan mo malalaman kung gaano ka kalaking tanga sa loob na 5 taon. Alas 9 pa lamang ng umaga, naroon na si Sebastian sa labas ng aking executive office sa Suarez Global Headquarters. Di na siya nakapaghintay. Ayon sa aking sekretary, hindi na to umalis sa lobby mula pa madaling araw. Hawak-hawak ang brown envelope na binigay ko kagabi sa gala. Papasukin mo siya. Utos ko sa intercom. Bumukas ang pinto at nilawaroon si Sebastian. Gulong-gulo ang kanyang buhok, lukot ang suot at may malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang hindi siya natulog ng buong magdamag. Sa kanyang likuran ay sumunod si Margaret na pilit pa rin nagmamataas, ngunit bakas na nanginginig itong mga labi ang labi sa takot. Angela? Paos ang boses ni Sebastian habang dahan-dahang lumalapit sa aking malaking glass desk. Binaba niya ang envelope. Binasa ko to. Lahat ng ito, ang mga laboratory logs, ang falsification records, hindi ko maintindihan. Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin ako sa kanya ng may malamig na mukha. 5 taon kitang pinagmasdan mula sa malayo, Sebastian. Pinanood ko kung paano mo ipagmalaki ang anak ko kay Margaret habang ako'y gumagapang sa putik para lang buhayin ng triplets ko. Ngayon, basahin mong kasunod na pahina. Nanginginig ang mga kamay ni Sebastian habang binubuklat ko ang huling bahagi ng dokumento. Ito ang tunay na DNA test result na nakuha ng aking private investigator. Kalakip ang original na birth certificate ng batang si Kyle. Habang binabasa ni Sebastian na nakasulat, unti-unting nawala ng kulay ang kanyang mukha. Ang kanyang hininga naging mabilis at mababaw. Hindi. Napahawak si Sebastian sa kanyang dibdib. Hindi ko anak si Kyle. Match 0%, non-biological father? Zane, wag kang maniwala sa kanya. Fake yan. Inimbento lang yan ni Angela para sirain tayo. Hysterical na sigaw ni Margaret. Lumapit siya, tinangkang agawin ng papel. Ngunit mabilis ko siyang tinitigan ng matalim na naging dahilan upang matigilan siya. Manahimik ka, Margaret. Tumayo ako. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. May kopya ako ng bank transfer mo sa doktor na nagpalsipika ng medical record ko 5 taon ang nakakaraan. Binayaran mo siya gamit ang pera ng mga El Greco para palabasin na baog ako. At ang batang si Kyle, anak siya ng ex-boyfriend mo na patuloy mo pa rin binubuhay sa isang condo sa Makati gamit ang credit card ni Sebastian. Angela, maawa ka. Tuluyan ang napaiyak si Margaret. Napaluhod siya sa sahig habang nakatingin sa akin. Nawalan na ng lakas na magsinungaling. Nabaling na ang kanyang maskara. Lumingon si Sebastian kay Margaret. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamalaki para sa babaeng to napalitan na matinding puot, pandidiri at pagsisisi. Niloko mo ko? Pabulong na wika ni Sebastian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Niloko mo ko. Pinalayas kong totoong asawa ko. Tinapon ko ang sarili kong mga dugo at laman dahil sa mga kasinungalingan mo. Zane, patawarin mo ko. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Pagmamakaawa ni Margaret habang hinahawakan ng binti ni Sebastian. Ngunit marahas siyang tinapon ni Sebastian palayo. Huwag mo kong mahawakan. Kadiri ka.
Simula sa araw na to, tapos na tayo. Ipapawalang bisa kung kasal natin at sisiguraduhin ko, mabubulok ka sa kulungan dahil sa falsification at fraud. Humarap muli sa akin si Sebastian. Sa pagkakataong to, tuluyan ang gumuho ang bilyonaryong si Mr. El Greco. Pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata at dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng aking mesa. Ang mismong posisyon na ginawa ko noon nung nagmamakaawa ko sa kanya sa mansyon. Angela, patawarin mo ko. Umiiyak ng wika. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Naging bulag ako. Naging tanga ko ang triplets. Sina Nathaniel, Gabriel at Beatrice, silang tunay kong mga anak. Hayaan mo kong bumawi sa inyo, please. Hayaan mo kong maging ama sa kanila. Tinitigan ko siyang lumuluha sa aking harapan. Walang anumang ligaya o awa ang nararamdaman ng puso ko. Ang tanging naroon ay lamig na isang hustisyang matagal kong hinintay. Naratiling nakalahod sa Sebastian sa malamig na sahig ng aking opisina. Ang lalaking dating tinitingala ng lipunan, ang bilyonaryong walang preno kung humawak sa aking pagkatao noon, ay mukhang basang sisiw ngayon na nagsusumamo sa aking paanan. Sa isang sulok naman, pinaliligiran na ng aking mga security guard si Margaret, na gulo-gulo ang buhok at tulala habang naghihintay sa pagdating ng mga pulis na tinawagan ni Attorney Manuel para sa kasang falsification of public documents at estafa. Angela, parang awa mo na, hikbing ni Sebastian. Tinangkang hawakan ang dulo ng aking sapatos, ngunit mabilis akong humakbang paatras. Kahit wag mo na akong patawarin bilang asawa, tatanggapin ko lahat ng puot mo. Pero ang mga anak natin, ang triplets, hayaan mo kung makasama sila. Ako ang ama nila, Angela. Tiningnan ko siya mula sa aking kinatatayuan. Walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Ama? Bahagya akong natawa. Isang tawa na puno ng pait. Noong gabi na pinalayas mo ko sa mansyon mo, habang bumubuhos ang malakas na ulan, naisip mo ba ang salitang yan? Nung sinabihan mo kong baog at walang kwenta, nasa ng konsensya mo? 5 taon kitang pinanood na nagpapakasasa sa karangyaan, kasama ng peking pamilya mo habang ako, muntik nang mamatay sa delivery room, mailabas lang 3 premature na sanggol. Patawad, Angela. Patawad? Naiiyak na lamang na naisambit na Sebastian. Sinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kapatawaran hindi basta-basta ibinibigay sa taong lumuhod lang kapag huli ng lahat, malamig kong wika. At tungkol sa kumpanya mo, sa El Greco Enterprise, dahan-dahan akong umupo muli sa aking swivel chair at iniharap sa kanya isa pang set ng mga papeles. Ito ang kasunduan para sa investment na matagal niyang hinihintay mula sa Suarez Global. Pipirmahan ko ang investment, sabi ko, na nagpatingala sa kanya na may biglang pag-asa sa mga mata. Ngunit mabilis ko yung pinatay sa aking mga susunod na salita. Pero hindi tutulong, Sebastian. Ito ay isang tahasang buyout. Oras na pumirma ka rito, 70% ng shares ng El Greco Enterprise ay mapupunta na sa Suarez Global Holdings. Ibig sabihin, hindi mo na pag-aari ang pamilya ng kumpanya mo. Ako na ang may-ari nito. Ikaw, mananatili ka na lang bilang isang ordinaryong empleyado sa sarili mong kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Literal siyang napatulala sa tindi ng aking kondisyon. Ang pirasong papel na ito, ang tuluyang kikitil sa pangalang El Greco sa mundo ng negosyo. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kung hindi siya pipirma, tuluyang babagsak ang kumpanya ngayon, pabalik sa utang. At makukulong din siya kasama ni Margaret dahil sa mga utang ng pamilya niya. Habang nanginginig ang kamay, kinuha ni Sebastian ng pluma. Isa-isang pumatak ang kanyang luha sa papel habang nilalagdaan ang kanyang sariling pagbagsak. Nang matapos siya, marahan kong kinuha ang dokumento at ibinigay kay Attorney Manuel. Maaari ka nang umalis, Mr. El Greco, formal kong utos. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagkakait sa iyong mga bata. Pero hindi ngayon, hindi hanggang di mo napapatunayan sa akin na karapat dapat kang harapin ang aking mga anak ng may pagmamalaki. Sa ngayon, pagtrabahuhan mo muna ang kapatawaran na hinihingi mo. Tumayo sa Sebastian ng dahan-dahan. Bagsak ang mga balikat at walang anumang lakas na natitira sa kanyang pagkatao. Tinalikuran niya ako at mabagal na naglakad palabas ng aking opisina, kasabay ng paggulo sa kanyang dating marangyang buhay. Nang sumara ang pinto, huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan tanaw ang malawak na kalangitan ng Maynila. Naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng tinik sa aking dibdib. Ang hustisya nakamit ko na, ngunit ang huling kabanata ng aking buhay ay hindi nagtatapos sa paghiganti.
Nagtatapos to sa kung paano namin bubuuin ang aking triplets, ang aming hinaharap. Lumipas ang 2 taon matapos ang malaking pagbagsak ng mga El Greco at ang pagkakautang ni Margaret dahil sa kanyang mga krimen. Sa loob ng 2 taon na yon, ang Suarez Global Holdings tuloy nang naging pinakamalaking imperyo sa bansa at ang El Greco Enterprise sa ilalim ng aking pamamahala muli itong bumangon. Ngunit sa pagkakataong to, nakapangalan na ito sa aking 3 anak bilang SG El Greco Group. Si Sebastian tinupad ang kanyang pagkangako, hindi siya lumaban. Tinanggap niya ang posisyon bilang isang ordinaryong project manager sa kumpanyang dati pag-aari niya. Nagtrabaho siya ng marangal, nagpakumbaba, at bawat ba nagpapadala ng sustento para sa mga bata. Hindi dahil kailangan namin ng pera niya, kundi dahil yun ang paraan niya para patunayan na nagbago na siya. Hindi ko ipagkakait ang triplet sa kanya. Tuwing dulo ng linggo, pinapayagan ko siyang makasama sina Nathaniel, Gabriel at Beatrice. Natutunan ng mga bata na mahalin ang kanilang ama at nakita ko kung paano binago ni Sebastian ang kanyang sarili para maging isang mabuting magulang. Ngunit para sa aming dalawa bilang mag-asawa, ang basag na salamin, kahit anong idikit mo, may lamat pa rin. Di ko muling sinuot ang aking wedding ring. Pinili kong manatiling isang malayang babae, isang ina na ang tanging prioridad ay kaligayahan ng kanyang mga anak. Isang hapon, habang nagaganap ay 7 kaarawan ng triplets. Sa malawak na hardin ng aming mansyon, nakatayo ako sa balkonahe habang pinapanood sila. Si Gabriel ay abalang nakikipagkabulan sa mga kalaro. Si Beatrice ay parang prinsesa na pinapalibutan ng kanyang mga kaibigan at si Nathaniel ay seryosong nakikipag-usap kay Attorney Manuel na ngayon ay tinuturing na naming tunay na lolo. Angela? Narinig ko ang marahang hakbang na Sebastian paakyat sa balkonahe. Suot niya ang isang simpleng polo shirt, malayo sa mamahaling suit na nakasanayan ko noon. May bitbit siyang isang maliit na kahon. Sebastian, batid ko na may tipid ng ngiti. Wala nang puot sa aking puso, tanging kapayapaan na lamang ang natitira. Para sa'yo, aniya sabay abot ng kahon. Alam kong kaarawan ng mga bata, pero gusto ko sanang ibigay ito sa'yo bilang pasasalamat. Binuksan ko ang kahon. Sa loob noon ay isang simpleng kwintas na may pendant ang 3 maliliit na bituin, simbolo ng aming triplets. Walang marangyang diamante, ngunit alam ko, pinaghirapan niyang pambili nito mula sa sarili niyang sweldo bilang empleyado ko. Salamat, tapat kong sagot habang sinasarang kahon. Tumingin si Sebastian sa mga bata sa ibaba, pagkatapos muling humarap sa akin. May emosyon sa kanyang mga mata, ngunit pinili niyang maging matatag. Angela, alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo at hindi sapat ang buong buhay ko para mabayaran yon. Pero gusto ko lang malaman mo, masaya ako. Masaya akong makita na ganito, malaya, maganda at makapangyarihan. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, kahit naging tanga ko para pakawalan ka. Huminga ako ng malalim at tumingin din sa aking triplets. Pinatatawad na kita, Sebastian. Dahan-dahan kong wika. Lumingon siya sa akin. Nanlalaki ang mga mata sa gulat at labis na galak. Pinapatawad kita hindi dahil sa gusto kong magkabalikan tayo, kundi dahil ayokong maglakad sa hinaharap na may bitbit na bigat ng nakaraan. Pinatatawad kita para sa kapayapaan ng mga anak natin at para sa sarili ko. Isang patak ng luha ng pasasalamat ang umago sa pisngi ni Sebastian. Tumango siya, ramdam ang labis na kaluwagan. Salamat, Angela. Yan lang ang hiling ko bago ko tuluyang magsimula muli. Inay, tatay, halina po kayo rito sa ibaba. Magbo-blow na po kami ng candle. Ang malakas sa sigaw ni Beatrice mula sa hardin habang kumakaway sa amin. Nagkatinginan kami ni Sebastian. Sabay kaming humakbang pababa ng hagdan patungo sa gitna ng selebrasyon. Habang naglalakad ako, sinulubong ako na mahigpit na yakap ng aking 3 anak. Tumingala ako sa langit, lihim ng ngumiti. Ako, si Angela Audine Suarez. Dati isang simpleng babaeng walang may pagmamalaking ganda at tinapon ng lipunan. Ngunit ngayon, ako'y isang ina ng triplets. Isang matagumpay na businesswoman at ang reyna ng aking sariling kapalaran. Ang aking kwento hindi nagtapos sa pagiging biktima, kundi sa isang manunulat na muling bumuo ng sarili niyang bukas. Tatay, panoorin mo ko. Mabilis na akong tumakbo ngayon. Isang masiglang sigaw ang pumutol sa aking malalim na iniisip.
Si Gabriel yon, ang aking pangalawang lalaki, na kasalukuyang nakasuot ng jersey at seryosong nakikipag-agawa ng bola sa kanyang mga kalaro sa malawak na football field ng kanilang eskwelahan. Nasa gilid ako ng field, nakaupo sa isang simpleng bench habang may hawak na botelya ng tubig at tuwalya. Sabado ngayon, ang araw na pinakahihintay ko sa bawat linggo. Ang araw na pinahihintulutan ako ni Angela na maging isang ama. Bilisan mo, Gabriel. Baka maagawan ka na naman. Ang seryoso ngunit may otoridad na boses naman ni Nathaniel mula sa tabi ko. Sa edad niyang 9 na taon, si Nathaniel ang pinakatahimik sa triplets. Nakaupo siya sa tabi ko habang may binabasang makapal na libro tungkol sa pananalapi at stock market. Sa tuwing tinitingnan ko siya, hindi ko maiwasang mapangiti ng may pait. Carbon copy ko siya ng bata ako, ang matatalim na mata, ang seryosong tindig at ang hilig sa numero. Ngunit ang kaibahan si Nathaniel lumalaking may puso dahil ang nagpalaki sa kanya ay isang natatanging babae. Tatay, look at my drawing, maganda ba? Naramdaman ko ang paghila sa dulo ng aking polo shirt. Si Beatrice, ang aking nag-iisang prinsesa. Pinakita niya sa akin ang kanyang sketchbook kung saan may guhit ng 4 na tao. Isang malaking babae na may korona, si Angela. 3 maliliit na bata, ang triplets, at isang lalaking nakatayo sa medyo malayo na may hawak na regalo, ako. Naramdaman ko ang biglang pagkirot ng aking dibdib, ngunit pilit kong pinigilan ang aking mga luha. Hinaplos ko ang buhok ni Beatrice at hinalikan siya sa noo. Napakaganda, anak. Ikaw talaga ang pinakamagaling na artist sa pamilya. Siyempre po, sabi ni Inay, mana daw ako sa ganda niya. Nakangiting sagot ni Beatrice bago muling tumakbo patungo sa kanyang mga kalaro. Mana sa ganda ni Angela. Huminga ako ng malalim at tumingala sa langit. Tama si Beatrice. Ang kanyang ina ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Isang kagandahan na hindi ko nakita noon dahil nabulag ako sa yaman, sa marangyang pamumuhay at sa mga kasinungalingan ng mga taong nakapaligid sa akin. 4 na taon na nakalipas mula nung pirahan ako ang buyout ng mga kumpanya. 4 na taon na rin akong nagtatrabaho bilang isang ordinaryong project manager sa ilalim ng pamamahala ni Angela. Sa nakalipas na mga taon, maraming nagtangka na ibalik ako sa dating posisyon o tuksohin ako na bawiin ang aking yaman, ngunit tinanggihan ko silang lahat. Ang buhay na meron ako ngayon, isang simpleng apartment, isang desenteng sweldo at ang pagkakatong makasamang aking mga anak ay higit pa sa marangyang mansyon na sabay naming binuo ni Margaret sa ibabaw ng kasinungalingan. Nabalitaan ko na lang mula kay Attorney Manuel na tuluyan ng nabulok sa kulungan si Margaret dahil sa sunod-sunod na kasong isinampa laban sa kanya. Ang pamilya ko naman na dating humama kay Angela, tuluyan ang nawala ng boses sa lipunan. Napilitan silang mamuhay ng simple sa probinsya matapos mawala ang kanilang mga shares sa kumpanya. Hustisya ng tadhana, yan ang natutunan ko. Dumating ka pala. Isang pamilyar, mabango at may otoridad na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Mabilis akong tumayo at lumingon. Naroon si Angela. Suot niya isang casual ngunit eleganteng white dress. May bitbit na mamahaling handbag at nakasuot ng sunglasses. Kahit simpleng damit lang suot niya ngayon, ang kanyang aura bilang CEO at bilang isang reyna ay hindi maitatago. Ang kanyang ganda mas lalong nag-alab sa paglipas ng panahon. Angela, formal kong bati, may kasamang paggalang. Oo, maaga akong dumating para mapanood ang laro ni Gabriel. Inay! Sabay-sabay sumigaw ang 3 bata nang makita ang kanilang ina. Mabilis tumakbo si Gabriel mula sa field. Sinara ni Nathaniel ang kanyang libro at binitawan ni Beatrice ang kanyang sketchbook para lang yumakap sa kanilang ina. Pinanood ko silang 4, ang aking pamilya na hindi ko na kailanman po pwedeng ariin muli. Isang pamilyang pinalayas ko sa sarili kong kamay. Kamusta ang laro? Nakangiting tanong ni Angela sa mga bata habang pinupunasan ng pawis ni Gabriel gamit ang kanyang panyo. Nanalo kami, inay. Sabi ni tatay magaling daw ako. Masayang pagmamayabang ni Gabriel. Tumingin sa akin si Angela mula sa itaas ng kanyang sunglasses. Isang tipid ng ngiti ang sinulubong niya sa akin. Isang ngiti na wala ng galit, wala ng pait, kundi purong kapayapaan na lamang at pagtanggap sa kung anong naging takbo ng aming buhay. Salamat sa pag-aalaga sa kanila ngayong araw, Sebastian. Formal ngunit tapat niyang wika. Walang anuman, Angela.
Tungkulin ko to, sagot ko. Nang matapos ang araw, pinanood ko silang sumakay sa kanilang marangyang sasakyan. Kumakaway sa akin ang triplets mula sa bintana hanggang sa tuluyan ng lumiko ang kotse at mawala sa aking paningin. Naiwan akong nakatayo sa gilid ng field, hawak ang tuwalya at botelya ng tubig. Malungkot ba ako? Bahagya, dahil alam kong gabi-gabi akong uuwi sa isang bakanting apartment. Ngunit sa kabila ng lungkot may isang malalim na bahagi ng puso ko ang payapa. Di ko man nakuhang kapatawaran para maging asawa niyang muli, nakuha ko naman ng pagkakataon na makita siyang masaya, matagumpay at malaya. At para sa isang lalaking naging marahas sa nakaraan, ang makitang kanyang mga anak na lumalaking may pagmamahal sa ilalim ng pakpak ng isang reyna, yun ang pinakamagandang parusa at regalo na maaari kong tanggapin sa buhay na ito. Habang naglalakad ako pabalik sa sakay ng jeep, may ngiti sa aking mga labi dahil alam kong sa susunod na Sabado, muli ko silang makikita. Ang aking triplets at ang babaeng minsan kong itinapon, ngunit siyang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpapatawad. At dito po nagtatapos ang kapanapanabik at madamdaming kwento. Isang patunay ng isang babaeng binaliwala at tinakpan ng dignidad ay kayang bumangon, maging reyna ng sarili niyang buhay at magpatawad para sa sarili niyang kapayapaan. Mga listeners, sa pagtatapos ng kwentong ito, nais ko pong magsamantala ng pagkakataon para magbigay ng isang napakalaking shoutout sa lahat ng mga tapat at walang sawang listeners ng Ayesha TV. Saan man kayong panig ng mundo naroon, ngayon nasa Pilipinas man kayo o isang OFW na nagsisikap sa ibang bansa, maraming salamat po sa inyo. Lubos po ang aking pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pag-like, pag-comment at pag-share sa ating munting channel. Ang bawat suporta niyong nagbibigay sa akin ng lakas nang magpatuloy magbasa at magbahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Sana po nagustuhan ninyo ang kwento ni Angela at ng kanyang triplets. Ano po ang natutunan ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo naman po sa ibaba dahil babasahin ko po yan isa-isa. Bago po tayo muling magpaalam, ano po, tandaan ninyo na may mahalaga at may kakayahang bumangon sa kahit anong unos ng buhay. Mag-iingat po kayong lahat palagi, saan man kayong dako ng mundo. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra. Hanggang sa muling kwentuhan at subaybayan dito lang sa Ayesha TV. God bless po sa ating lahat at paalam.